Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Cristo ang palatuntunang ito ang payo. Muli po ay sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, sumasa inyong palatuntunang ito ang payo, at ako po ang kapatid na Arnel Solano. Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay labanan natin yung depression. Kasi sa buhay nating ito, dumarating talaga mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Yung bang parang ang bigat-bigat ng ating pakiramdam, no? O kaya naman, parang wala tayong kainte-interes. Sabi nga, walang gana. Yun. Walang maramdamang kasiyahan sa mga pang-araw-araw na ating ginagawa. Maaaring iba-iba ang dahilan. O kaya naman, baka wala nang kadahi-dahilan eh. Basta na lang naramdaman natin na malungkot tayo. Ang ganyang senaryo ay pamilyar sa ating lahat. At sinasabing karaniwan yan na nararamdaman ng tao dito sa mundo. Pero, eto pong mahalaga, kapag ka ang ganyang pakiramdam ay nagpatuloy at hindi na naalis, sukdulang naaapektuhan na ng hustong ating buhay. Halimbawa, yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung pag-aaral, pati na yung pakikipagkapwa-tao. Ayon sa mga eksperto, yan maituturing na depression. Alam po ninyo, ayon sa World Health Organization, ang depression daw ay isa sa mga karaniwang sakit ngayon sa mundo at siyang pangunahing dahilan ng tinatawag nilang disability. Tinataya nga ng World Health Organization na umaabot na sa kung ilang daang milyong katao ang apektado ng depression sa buong daigdig. Sa ilang source po, pagka tiningnan ninyo kahit sa internet, may makikita kayong mga 260 to mahigit pa, milyon na mga tao ang nakararanas po niyan. At magkakaiba ng range ng edad. Ngayon, klaruhin po lang natin, hindi po lahat ng nalulungkot ay nadidepress. Ang malungkot ay isang universal na damdamin. O lahat ng tao ay nakararanas niyan. Sabi nga po natin kanina, natural talaga yun. Ano man ang lahi ng tao, saan man siya nakatira, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, talagang dumarating ang kalungkutan. At yan naman hindi natin ipinagtataka sapagkat matagal nang ipinagpauna yan ng banal na kasulatan. Ano po katunayan? Pakinggan ninyo ang sinasabi po dito sa Kawikaan. Sa 14, ang talata po ay 13. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Akin pong babasahin ang nakasulat. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan. Ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Napansin po ninyo? At kita natin ang katotohanan sa buhay natin nang sinasabi ng talatang ito na sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan at ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Hindi ba totoo yan? Ngayon ay masaya, maya-maya lang malungkot na. Baka nga sa pagkakataong ito may mga nakikinig na nalulungkot dahil baka may problema sa relasyon o kaya may sakit. Kung hindi man siya, siguro yung kanyang mga mahal sa buhay. O kaya baka may problemang pinansyal. Ngayon, ano ang kailangan nating gawin? Yamang hindi naman maiiwasan talaga yung malungkot. Huwag nating payagan na mauwi yan sa depresyon. Sabi nga po natin kanina, ang pag-uusapan natin, labanan natin ang depression. Kung may mga nakikinig po sa amin ngayon na may ganyang karamdaman na,
Kasi isa nga yan sa mga karamdaman daw ngayon. Bukod sa medical treatment na kailangan ninyo, baka po makatulong itong ilang mga naitala namin na mga suhestyon mula sa ilang mga nagsipag-aral kung papaano mapapasaya ng tao yung kanyang sarili. Ba? Lalo na yung mga taong nalulungkot. Yamang ang isa raw po sa gamot sa depression ay yung tinatawag na psychotherapy. May kinalaman daw yan sa mental condition o tinatawag nilang cognitive behavioral therapy, na ang ipupunto ay mahalagang matutunan natin kung papaano natin mapapasaya ang ating damdamin kapag may kalungkutan tayong nararamdaman. May depression man o wala, ito pong mga tatalakayin namin, tandaan nyo, makatutulong po ito. Halimbawa, wala kang depression pero nalulungkot ka. Ay di, maganda ito, di ba? Para i-cheer up mo yung iyong sarili. No? Ilan ito sa mga strategies? Actually, ito lang po itong aming pinili na nais naming ibahagi sa inyo. Ang una, ang sabi, ay piliin ang kaligayahan. Naalala nyo ba yung sinasabi? Happiness is a choice. Nasa tao raw po ang karapatang magdesisyon kung papaano niya gugugulin ang kanyang buhay. O total, nasa atin naman pala yun. E di piliin na natin yung makapagpapaligaya sa atin. Di ba? Bakit naman ang pipiliin natin yung makapagpapalungkot sa atin? Paano? Halimbawa, kumanta ka. Gusto mo, sabayan mo pa ng indak. Di ba? Iyan daw ay isang garantisadong paraan para ka sumaya. Ibirit mo yung boses mo para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Ba't nga hindi po ninyo subukan? Baka nag-alala kayo, baka husigawan ako nung kapitbahay ko. Huwag nyo na intindihin yun. Basta, sumaya kayo, tumawa kayo. Kayo ay kumanta. Pag inalala nyo yung sasabihin ng mga tao sa paligid nyo, baka ma-depress lang kayo. Hindi po ba, no? Tsaka yung pagiging masayahin, maganda po yan. Sa Biblia po, aprobado po yan Ganito sinasabi sa Kawikaan. Sa 17, ang talata ay 22. Pakinggan ninyo nakasulat. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malulungkuti unti-unting namamatay. Napansin po ba ninyo? Yun anyang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Samantalang yung malungkutin naman, unti-unting namamatay. Na maganda siguro, medyo magkaroon tayo ng self-evaluation. Ano ka ba? Masayahin, malungkutin. Sikapin nating antaglayin yung pagiging masayahin. Ano po? Nasa atin din naman ang choice kung tayo ay magpapadaig ba sa kalungkutan. Kung uubusin ba natin panahon sa pagmumukmo. O kung kikilos tayo para tayo ay sumaya kahit na marami tayong problema. Ang sabi ng Biblia, ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Yun nga raw sikreto ng kahit na mga medyo may edad na, hindi ko nagagamitin yung salitang matanda, baka magalit sa akin no? Pero kahit medyo may edad na, pero bata pa rin tingnan, baby face, sabi nga nila. Ang isa raw sa sikreto, yung pagiging masayahin. Yung ganda nila hindi lang panlabas, kundi nagmumula sa panloob na damdamin. Yun ang ating gawin. Ang tanong, paano tayo magsisimulang sumaya? May nararamdaman ngang lungkot. Yung ikalawa na kanila pong ibinigay na strategy ay ngumiti ka. Di ba? Ngumiti po kayo. Ganito gawin natin. Humarap kayo sa salamin. Nakaharap na po ba kayo? Smile. Smile. Ngitian po ninyo sarili ninyo. Di ba, magaan sa pakiramdam, di ba? Yung pagngiti. At yan naman ipinaaalala sa atin sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia, sa 15:30 nitong Kawikaan. Ito naman ang ating mababasa na sinasabi, ang masayang ngiti sa iba at ang mabuting balita ay may dulot na ligaya.
O, di ba? Sabi ng Biblia, yung masayang ngiti may dulot na ligaya. Kaya kapag ka nakakaramdam ka ng pagkalungkot, ang unang dapat gawin, ano po? E di ngumiti. Ano ba kabaliktaran ng lungkot? Saya. Pag nakalungkot, nakasimangot. Pag masaya, nakangiti. E di ngumiti tayo. Gaano man kasi kabigat ang sitwasyon kapag ka nagagawa nating ngumiti, gumagaan ang dating noon. At yun doon mismo sa nakararanas noon. Kasi kapag ka ngumiti, di ba, nagsisimula ng pinasasaya yung damdamin. Sabi nga nila ay, smile, and the world smiles with you. Cry, and you will cry alone. O di, ngumiti po kayo. Gusto nyo bang ituloy yan sa paghalakhak? O di sige lang po, wala namang pumipigil sa inyo Makababawas yan ng kalungkutang inyong nararamdaman. Di ba? Sabi nga ay, laughter is the best medicine. Walang side effects, hindi ka ma-overdosed. Bantayan nyo lang, baka mapagkamala naman kayong iba na katatawa ninyo. Di po ba? Pero pasayahin natin yung ating sarili. Labanan natin ang depresyon. Ang isa pa raw po na strategy ay makisalamuha ka sa mga bata. Alam nyo, nakakahawa raw ang saya ng mga bata. At totoo na naman yun. Di po ba, no? Kaya bakit hindi natin gayahin yung ginagawa nila na makapagpapasaya sa atin? Halimbawa, paglalaro, pagkain ng nakapagpapasaya, ice cream, di ba? Candies, mag-ingat lang kayo. Baka bawal na yan dahil sa baka may media, no? May diabetes ang ibig sabihin. O yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin, gawin po natin. Masarap kasi na maging bata paminsan-minsan. Nakababawas ng stress at nakatutulong sa depresyon na nararamdaman. Ang ikaapat ay mag-isip ng positibo. Ang isipan nila ang nagdidikta sa damdamin. Kaya ibaling natin ang ating isip sa positibong pananaw. Pagising sa umaga, ang isipin na natin, panibagong araw ito, puno ng saya, puno ng pag-asa, sasaya tayo. Kasi kung pagising na nasa isip yung malungkot, depressed ka agad, ay hindi ka takatakan depressed ka at lulumulumu ka sa maghapon. So, piliin nating maging masaya. Happiness is a choice, di ba? Ang ikalima, maglinis ka ng kalat. Pagka mas malinis daw ang kapaligiran, magiging presko o sariwa ang pakiramdam. Para kang nakakahinga ng maluwag. Di po ba? Kaya ito raw ang isa sa mga positibong paraan para malimutan ng kalungkutan. Ibaling mo sa paglilinis. Maaaring maglinis ka ng bahay, opisina, kwarto, sasakyan kung meron, di po ba? Kapaligiran, magtanim, maging plantito't plantita. Di ba? So, yan ang magagandang hobby na pwede mong gawin na nakakabawas ng stress, nakakabawas ng kalungkutan. Magandang panlaban sa depresyon. May sinasabi pa nga itapon mo raw yung basura, yung mga kalat na nagpapagulo sa kapaligiran mo. Pati na yung basura na nagpapagulo at nagpapahirap dyan sa damdamin mo. Tapon mo na yan. Katarapin mo ang panibagong bukas. Total, nagawa mo ng lahat ng dapat mong gawin. Nasabi mo ng dapat mong sabihin. Move on. Ay kaanim po, dagdagan ng kasiyahan. May mga nagsasabing ang mga bata raw mas madalas na tumawa kaysa mga may edad na o dun sa adult na. Siguro, ang isa sa dahilan, pagka adult na, seryoso na ang pagharap sa buhay. Pero kung totoo man po, yung sinasabi nilang yon, bakit hindi natin dagdagan yung pagtawa natin kahit adult na tayo? Ano yun ba? Pwede naman di ba? Hindi naman bawal. Ba't hindi natin ibalik yung mga nakakatawang sandali sa buhay natin? O kaya manood tayo ng mga masasayang palabas. Magpatawa tayo.
Manghingi tayo ng joke sa mga kaibigan. Ang daming comedy ngayon na nakikita natin sa iba't ibang platform. Mag-ingat lang po tayo. Huwag lang yung labag na sa moralidad at labag na sa batas. No? Basta yung makapagpapasaya sa atin, yun ang mahalaga. Okay? Medyo babawan lang natin yung kaligayahan natin para po madali lang matugunan. No? Ang ikapito po ay makipagkita o makipagbalitaan sa matagal ng kaibigan kahit via online. Alam niyo isang dahilan daw kaya nakadarama ng kalungkutan ng tao, yung nababagot na siya sa kanyang buhay. Kasi routinary na lang yung kanyang sistema. Naku, lalo na ngayon, na halos lahat ng ginagawa ay sa loob na lang ng bahay. Dahil sa hindi pa pwedeng lumabas, di ba? Ang tawag nila ron nagkakaroon ng cabin fever, di ba? Ang nangyayari raw, nawawala na ang iba o sa iba yung kanilang personalidad tulad ng pagkakaroon ng kaibigan. Babata daw po ang pakiramdam at mabubuhay ang excitement sa buhay kung sa panapanahon nakikipagkita at nakikipagbalitaan sa mga dating kakilala at mga kaibigan kahit via online lang. Ang totoo po, parang mas malawak pa nga at mas gumaan pa nga ngayon yung pakikipagkumustahan sa mga kaibigan via online. Di po ba, no? Yung mga dating wala na kayong balita, ba ngayon, nagulat kayo, naroon lang pala. At nakakausap na ninyo. Nakakakwentuhan na ninyo. Kung meron pang video call, nakikita ninyo. Kahit nasa ibang panig ng mundo at sa ibang time zone pa ng daigdig. Di po ba? So gawin lang po natin yon, makatutulong yan. At sana itong mga tips na ito na amin pong ibinigay sa inyo ay makatulong po, no? Piliin yung kaligayahan, ngumiti, makisalamuha sa mga bata, mag-isip ng positibo, maglinis ng kalat, dagdagan ng kasiyahan, makipagbalitaan sa mga matatagal ng kaibigan. Kung meron mang nakikinig ngayon na nalulungkot, huwag na natin payagang humantong pa yun sa depression. Kung meron mang nakikinig ngayon na nadidepress, labanan po natin. Gawin po natin ito. Sana kahit paano gumaan ang pakiramdam ninyo at sumayaw po kayo. Pero sa ibabaw ng lahat, siyempre, ang makatutulong sa atin sa pagharap sa mga kalungkutan para wag tayong ma-depress. O kung nasa depression man ay makabangon tayo dyan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Pati na yung kanyang mga payo na nakasulat po dito sa Biblia. Yun ang sangguniin natin bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayon. Anong itinuturo ng Biblia na dapat natin gawin kapag tayo nasa gitna ng kalungkutan? O kung nagdaranas man ng depresyon ay ano dapat natin gawin para mapaglabanan natin yan? Pakinggan po ninyo. Ang sinasabi po dito sa awit, sa 25, 16 hanggang 18, ganito po ang mababasa natin. Lapitan mo ako, Panginoon, at maging maawain ka sa akin, sapagkat ako ay nalulungkot at mahina. Saklolohan mo ako sa aking mga alalahanin, at iligtas ako sa lahat kong mga ligali. Alalahanin mo ang aking mga kalungkutan at pagdurusa, at patawarin ang lahat kong mga kasalanan. Mga kaibigan, ito dapat nating gawin. Itong itinuturong ito ng Biblia. Lumapit tayo sa Diyos. Manalig tayo't manghawak sa pagmamahal at sa magagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Kung ang buhay mismo natin at lakas ipinagkaloob ng Panginoong Diyos, yun pa kayang mga bagay na kailangan natin ang hindi niya ibibigay. Kaya sa gitna ng kalungkutan, kayang-kaya ng Diyos na bigyan tayo ng kasiyahan at kaligayahan. Huwag lang tayong lalabag sa kanyang mga kautusan. Pwede nating sabihin sa Diyos, maawa sa atin sapagkat tayo ay nalulungkot. Saklolohan tayo sa ating mga alalahanin. Alalahanin niya ang ating mga kalungkutan at pagdurusa. At patawarin tayo kung tayo'y
nagkasala. Sana po nakatulong sa inyo ang mga tinalakay po namin ito. Kung meron po kayong katanungan o kaya may mga reaksyon o may mga paksa na nais nyo ring ipatalakay, maaari po kayong mag-email sa amin. Ang amin pong email address ay itoangpayo@incradio.net o kaya ay sa dzem954@incradio.org. Sana mapaunlakan nyo rin ang aming mga paanyaya na patuloy kayong magsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo po ng Iglesia ni Cristo. Mapagbigyan nyo sana yung paanyaya ng aming mga kapatid na nag-iimbita sa inyo sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na itinuturo o sinasagawa dyan sa mga tahanan ng mga kapatid namin o kaya ay sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong lugar. Meron din po kaming mga palatuntunan sa radyo gaya ng sa INC Radio at ganun din mga programa sa TV gaya ng sa INC TV. Meron din po kaming online. Isa po sa mga pwede po ninyong i-search ay ang INC Radio YouTube channel. Click nyo na rin po yung subscribe at saka yung notification bell. At tinitiyak po namin sa inyo. Pagka dyan po kayo sumubaybay, masisihan po kayo, malilimutan ninyong inyong mga kalungkutan. Makakasumpong kayo ng mga inspiring stories. Makakasumpong kayo ng mga makapagpapaligaya sa inyo, magbibigay ngiti sa inyong mga labi, magpapagaan ng inyong pakiramdam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo. Ginamit muli ang palatuntunan ito para mahayag ang iyong mga katotohanan. Magabayan kami, lalo na sa paglalakbay namin sa mundong ito. Sa mundong itong punong-puno ng mga suliranin, punong-puno ng kapighatian, na dumarating ang pagkakataon, nagdudulot sa amin ng matitinding kalungkutan. Kahabagan mo ang mga nalulungkot, makasumpong ng kaligayahan, lalo na sa iyong mga salita. Ang mga katotohanan mo, ang magbigay ngiti sa kanilang mga labi, magbigay ligaya sa kanilang mga puso, para lalo silang makabalikwas at makapagpatuloy po sa pagsunod sa iyong kalooban, makapamuhay ng maayos sa mundong aming kinalalagyan. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami, lagi mo kaming ipamamagitan sa Ama. Ikaw po ang luklukan ng biyaya, alalahanin mo kami, lalo sa gitna ng mga kalumbayan na pinagdaraanan ng iyong mga hinirang. Ipamagitan mo po sa Ama ang aming mga panalangin para pakinggan niya at ibigay ang aming mga pakiusap. Ama namin Diyos, sa muli naming pagtawag sa iyo, hindi namin malilimot, ipanalangin ng buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Lagi mo silang alalayan, alang-alang po sa kapakanan ng iyong bayan. Ang lahat magalang na po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.